Amen. Hallelujah. Inanyayahan ko bawat isa na tumayo. Alam ko sa mga nagdaang araw, marami po tayong mga nararanasan, no? Maaring mga kabiguan, mga karamdaman, mga sakit sa puso. At tayo man minsan talagang parang hindi na ako Kristiyano, parang ganun tayo, no? Pero ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin. Kailangan lang natin, no, lumapit sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 64:8, "Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hands." So nandito po tayo ngayon sa presensya ng Panginoon, and we acknowledge na wala tayong kakayanan. Dito nire-remind tayo that we are the clay. Ang ating Panginoon, ang ating Potter. Kaya as we prepare to worship, i-open po natin ang ating mga puso. Let's ask the Lord na palambutin at hulmahin niya tayo para mas maging kamukha niya tayo sa araw-araw na ating paglakad sa buhay. Let that be our prayer today. Lord, baguhin mo ang aming mga puso. Change our hearts, O God. Hallelujah. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Sing it again. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes, Lord. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart. Change my heart, oh. Yes, Lord. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. Yes, Lord. May we be like you, Lord God. Lord, as we come to you in your presence right now, Lord God, kayo po nakakaalam ng aming mga nararamdaman, mga nasa loob namin, Panginoon. Aming isip, Panginoon, ang aming puso. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Lahat alam mo sa buhay namin. Nagpapasakop nga po kami ngayon, Lord God. Sa aming pananambahan, Lord, nawa tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri, samba.
Malugod ka nawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Lahat ng alay namin, O Diyos, nawa mapangiti ka namin sa araw na ito, God. Salamat, Lord, kung meron ka pang nakikita na hindi tama sa aming mga puso, Lord, na makahahadlang sa aming paglapit sa iyo. Patawad, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Inaalay namin, Lord, ang aming pananambahan na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Maaari mo bang tingnan yung katabi mo? Ayan. Baka mamaya bago yung katabi mo, alamin mo naman yung pangalan niya, kamustahin mo naman, no? Alam ko na miss natin ang bawat isa. Siyempre, kamustahin natin, ikot tayo. No, umikot tayo, kamustahin natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah.
Yun lang, no? And bring the powers of darkness underneath my feet. Ayan. Okay, isa pa ha. Ulitin natin. For the Lord is my tower. Paano? For the Lord is my tower and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Yan. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Okay, come on. Let's sing with action na, okay? For the Lord is my tower. Woo! And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, woo, yes, Lord, crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Ulitin natin. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power and bring the power of darkness underneath my feet. Hallelujah, hallelujah. Salamat Panginoon sa kalakasan. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang aming refuge, Lord God. Salamat ng marami, Lord, na meron kaming matatakbuhan sa oras, Panginoon, na kami ay nanghihina na, Panginoon. Kami ay meron mga kabigatan, Lord. Salamat. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ang aming Jehovah Jireh, aming Jehovah Rapha. Lord, You are our Jehovah Jireh. Hallelujah. Our Jehovah Shalom. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Hallelujah. Hallowed be Thy name. Jehovah God, You reign. And You will never change, oh Lord. Forever You're the same. Sing it again. Hallowed be Thy name. Hallowed be Thy name. Jehovah God, You reign, and You will never change. And You will never change, oh Lord. Forever You're the same. Jehovah Jireh, You supply my every need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha.
change. Oh Lord, forever you're the same. Yes, Lord, forever you're the same. You are the same yesterday, today, and forever. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come and sing it again from our hearts. Say it to the Lord. Yes, Lord, we love you so much, oh God. To worship you, to hallelujah. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, let's worship the Lord. Oh, we love you, Jesus. Come on, say it to the Lord. How you love Him. Pour out your love to the Lord. Hallelujah. Oh yes, Jesus, we love you. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig naman. Hindi nagbabago, O Diyos. Salamat ng marami. Oh, hallelujah. Let our worship be a sweet, sweet aroma in your ear, Lord God. Hallelujah. Take joy, Lord. Take joy in what you hear. Hallelujah. Can we sing it again? I love you, Lord. I love you. Sing it from your heart. Hallelujah. To worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King,
it be sweet. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let us enjoy the presence of the Lord right now. He is here in our midst right now. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Holy Spirit, manifest. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. Oh, napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Napakasarap sa presensya mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sige po, tayo po muna ay makakaupo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Yes, so we are missing some people. Purihin ang Panginoon sapagkat, of course, the best place to be on Sunday morning is in the house of the Lord. Amen. So, July na po at nakita ko ang daming may birthday ng July. Yes. So, parang ang dami palang pinagpalang ipinanganak ng July, ano? So, praise God kasi po, this July, matatapos na natin ang ating first stage or phase ng ating Foursquare journey. So, 3 meetings na lang, tapos na natin. In August, magsisimula tayo ng panibagong series, okay? So, hindi po magtatapos ang Foursquare journey because ang journey with Jesus, mga kapatid, ay magpapatuloy. Amen? So, makikita natin na tuwing after ng ating worship service, meron tayo ng square group meetings. And the same topic that we discuss or we cover at the worship service, yun din po ang pag-uusapan pagkatapos. Amen. Okay, so last Sunday, the first Sunday, this is Monday of June 1st, naganap po tayo ng water baptism sa Hope Crossroads Silang. So ito po yung produkto ng ating Foursquare journey, the first products. So after na-discuss natin ang water baptism, the people were challenged, and after several Sundays, nagkaroon po tayo ng first water baptism sa Crossroad, and we had 7 new disciples. Amen? So 3 men and 4 women. Yan. So, and then, of course, just last Sunday,
We also had water baptism dito sa Tagaytay. Napakalayo po ng venue natin, dyan sa kapitbahay. So mapalad po tayo. Doon sa Crossroad, kapitbahay nila ang resort. Dito din sa atin, kapitbahay natin ang private swimming pool. Ganun din po, 3 men and 4 women. Di ba? And salamat sa Panginoon kasi ang atin pong pinakabatang na baptize ay 13 years old. Yan. Si Princess Thea. So, salamat sa lapag. Actually, wala tayong group picture ng water baptism kasi ang katotohanan, napakalamig po ng tubig. So, praise God, si Brother Gilbert are prepared. Sigaw pa ng sigaw si Brother Gilbert. Ang lamig, ang lamig. Naisip ko, naku, baka lalong lamigin yung mga for water baptism. So, sa totoo lang, paglusong ko, para gusto ko na agad umalis. Pero anyway, 7 po ang sumunod sa Panginoon sa water baptism. Kaya ang ating group picture ay bago mag-water baptism. So salamat sapagkat inaasahan natin na may mga susunod pa dapat, right? So parang nagsisimula ang simbahan. So we had 14 new people that were added to the church. Okay. So, tatawagin po muna natin si Sister Anna May para sa ating scripture reading. Tayo po tayong lahat. Ang ating scripture po ngayon ay makikita natin o mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 1 to 5. Sabay-sabay po tayo. Dear Theophilus, simula ko na unang book ang lahat ng sinimulang ituro at gawin ni Jesus. Hanggang sa araw na inakyat siya sa langit, bago siya inakyat, binigyan niya ng utos ang mga pinili niyang apostles sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa loob ng 40 days, kay si Jesus, nagpakita siya sa mga apostles sa iba't ibang paraan at pinatunayan niyang nabuhay talaga siya mula sa kamatayan. Nung time na yon, nagturo siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Nung magkakasama sila, nagbilin si Jesus sa kanila, "Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo ang pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo." Nagbaptize si John gamit ang tubig, pero sa mga susunod na araw, magbabaptize kayo ng Holy Spirit. God bless the reading of His Word. Thank you. So, purihin ang Panginoon sapagkat katatapos natin ng water baptism at ang ating tatalakayin ngayon ay Holy Spirit baptism naman. Okay? Next slide, Kem. So, mga kapatid, ang tanong po natin, balikan muna natin ng water baptism para maging malinaw na malinaw ito sa ating isipan at puso. Bakit ba tayo nagbabaptize in water? Okay? So, alam naman natin na ang water baptism ay, ayan, ito po ay dakilang tagubili ni Jesus. Ito po'y pinag-utos niya. Okay? Mababasa natin sa Matthew 28, 16 to 29 actually. Or 19 to 20. Sabi po niya, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila. And of course, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko." So, very clear mga kapatid,
nag-water baptism po tayo sa church na to sapagkat ito ay pangalawa sa tatlong tagubili ni Jesus na make disciples, baptize in water, and teach. Teach them to obey. Okay. So, so far, hindi ko alam kung meron pa sa ating hindi pa water baptized, pero if ever na hindi pa, siyempre magkakaroon tayo ng susunod na schedule niyan. Okay? So, sa ngayon naman po ay ang ating tatalakayin ay ang baptism with the Holy Spirit. And I just want us to just remember this always, that Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit and fire. Amen? So nais ko pong tignan muna natin ang pagkakaiba ng dalawang baptisms na to. Okay? So, sapagkat baka yung iba, sabi nila, nabaptize na ako. Ayoko na magpabaptize. Katulad lang po ng dati nating paniniwala, pag nabaptize ka na nung baby ka pa, yun na yun, forever na yun. Ayaw mo nang magpabaptize ng water. No, so, pero kailangan kasi pag-aralan, di ba? Kasi ang katotohanan ang nagpapalaya sa ating mga pag-iisip na nakakulong minsan dahil sa mga kultura at dahil sa mga tradisyon. Okay? So, dalawa po ang baptism na tinatalakay natin para sa mga tagasunod ni Kristo. So, tingnan natin ang difference ng water baptism with the Holy Spirit baptism. Nais ko pong sabihin sa mga square group leaders, please listen carefully kasi mamaya po i-discuss ninyo ito sa inyong mga members. Wala lang po yung ibang members natin. Actually, I think sa 7 na binaptize natin sa water, parang 3 lang ang present ngayon. So nakita natin, na-test na agad sila, no? May mga bagay sa buhay nila na kailangan nilang gawin instead of coming to church. Pero hindi natin alam ang dahilan. But anyway, mga kapatid, let us see. Anong kaibahan ng water baptism with the Holy Spirit baptism? In nature, ang water baptism ay tinatawag natin na physical ritual. Ito'y ritual. Ito'y isang okasyon na ginagawa talaga natin. Like, last Sunday, doon tayo, nasa kabilang bahay tayo. We gathered around a swimming pool at yung mga nag-water baptism, dahil gininaw na sila ay pagkatapos ng water baptism, umuwi na. Pero yung mga kabataan, I think nag-swimming pa, no? Kasi matibay pa sila sa lamig. Pero anyway, mga kapatid, ang Holy Spirit baptism is actually a spiritual transformation. May nagaganap na pagbabago sa kaibuturan ng ating mga puso, ng ating mga buhay. At ang tawag natin doon ay spiritual transformation. Hindi siya ritual. Hindi siya isang bagay na ginagawa at pagkatapos tapos na. Ano ang element? Sa water baptism, ano po ang element? Siyempre, water, physical water, no? Talagang tubig. At hindi ka lang sa water baptism natin sa Christian church, hindi yon yung winivisikan ka lang or binabasa lang yung bumbunan, di ba? Sino dito ang nabaptize sa water na binasa ang bumbunan? May picture kayo? Di ba? So, bubuhusan lang ng konti yung ulo. Tapos, baptized ka na. Ibig sabihin, member ka na ng church. Forever na yon. Hindi po ganun sa atin ang element ng water baptism kasi ang water baptism ay simbolo na ikaw ay kasamang namatay ni Kristo sa krus, ikaw ay inilibing kasama ni Kristo at nabuhay na magmuli, ibinangon.
So, napakaganda ng symbolism ng ng Christian water baptism. Kakaiba po ito na tubuhusan ka lang ng tubig at permanent member ka na ng church. Hindi po ganon. Okay? Kasi tayo po, may mga members tayo dito na water baptized, hindi nangangahulugan niya na hindi ka na pwedeng umalis sa church na to kasi forever member ka na ng church na to. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng water baptism. Maliwanag po ba sa atin? Yes. Sa Holy Spirit baptism naman, ang present o ang element is the Holy Spirit Himself. Okay? So, hindi na, ang water nakikita. So, mararamdaman mo ang water ba ay mainit, malamig, no? Mababasa ka. Pero sa Holy Spirit, walang ganon. Okay? So, sino ang administrator? Sa water baptism, sino ang nagbabaptize? Ang pastor. Human leader. Pero sa Holy Spirit baptism, sino nagbabaptize? Si Jesus Christ mismo. Okay? Hindi siya natin nakikita, but He does the baptizing with His Holy Spirit. Yun bang ikaw ay talagang mararanasan mo ang presensya ng Holy Spirit kapag tayo binaptize ni Jesus. Okay? Ewan ko, sa atin dito, sino na po ang nabaptize sa Holy Spirit? No? Pag nabaptize po sa Holy Spirit, hindi ito nakabase sa pastor na, si pastor ganito. Talaga grabe naman pag tinatch ka lang ni pastor, ma-slain ka na, matutumba ka na. Actually po, sa una, di ka naman talaga matutumba. Pag nabigla ka, matutumba ka, di ba? Pero pag tinatch ka, hindi ka natumba. Pangalawa, hindi ka pa rin natumba. Yung pangatlo, may tulak na yan. Para matumba ka. So dahil ayaw mo naman napahiya yung pastor, magtutumba-tumbahan ka na lang. So gusto ko nang sabihin na walang ganon. Kasi si Jesus Christ po ang nagbabaptize, hindi po yung pastor. Sabi niyo, walang anointing si pastora kasi hindi ako natumba. Okay, ang location. Saan ginaganap ang water baptism? In public. Kailangan, ginagawa to sa swimming pool. Bagamat yung iba, ginagawa sa bathtub. O yung iba, ginagawa sa drum. Nakakita na kayo ng ganun? During the pandemic, uso yun. May isang malaking drum, igaganon lang ng pastor yung nagbabaptize. Kasi hindi pwedeng pumunta sa resort, di ba? Hindi pwedeng pumunta sa dagat during the pandemic. So, pero may mga tao, may mga witnesses. Di ba? We do the water baptism in public para may maka-witness. Kasi nga, ang water baptism is a public declaration of faith. Nagpapahayag na talagang tagasunod na ako ni Kristo. Kaya ako sumusunod sa water baptism. Okay? Pero, ang Holy Spirit baptism, inwardly, ito'y nagaganap sa puso, sa loob ng puso natin. Maaring sa loob ng church, maaring sa loob ng kwarto. You can be baptized with the Holy Spirit as individually and privately. Pwede mangyari yon. Pero pwede rin naman sa church, sa maraming tao. Depende po sa pagkilos ng Holy Spirit. Okay? So ang purpose, anong purpose ng Holy Spirit baptism? Empowerment. And union with Christ. Ang Holy Spirit baptism, mga kapatid, ay pagbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. At sino ang kapangyarihan ng Diyos? Ang Holy Spirit. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Okay? Malinaw po ba sa atin yan? Okay? So, again, makita natin mga kapatid. Next, the slide before. Yung sabi po ni John the Baptist,
as for me, I baptize you with water. So ito yung example na ang nagbabaptize sa water ay tao. Pwedeng isang lingkod ng Diyos, pwedeng pastor, pwedeng missionary, or pwedeng isang manggagawa ng Panginoon. Pero, ang sabi ni John the Baptist, there is one who is coming, who is mightier than I. Sabi niya, and He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen ba yan? Wow! Si Jesus mismo, nung binaptize ka sa water, yung isang naglubog sa'yo, yung isa nagpray, no? Pero pag binaptize ka ng Holy Spirit, sino lang po ang magbabaptize? Si Jesus lang. Si Jesus lang po ang nag-iisang baptizer with the Holy Spirit and fire. At ito sa major doctrine natin sa Foursquare. Amen? So, nakakatuwa po na ito po kailangan natin matutunan na mga kapatid, mayroon ng 4 na dahilan bakit tayo nagbabaptize sa Holy Spirit. Okay? So, mayroon pong 4 na dahilan. Why is there a Holy Spirit baptism? Basahin po natin. Number 1 is? Number 2? Number 3? And 4? Yes. So, tingnan natin isa-isa yan. It is a promise, mga kapatid. So, ang pangako ng Diyos ay pangako niya. Ito ay tutuparin niya sa sarili niyang paraan at sa sarili niyang panahon. Okay? So, para bang ito po'y promise. Tingnan po natin. Basahin natin ang Joel 2:28-29. Ibubuhos ko sa lahat ng tao ang Espiritu ko. Ipipreach ng mga anak niyang lalaki at babae ang message ko. Mananaginip ang matatanda at makakakita ng vision ang mga kabataan. Sa panahong yun, ibubuhos ko ang Espiritu ko, pati sa mga alipin, lalaki man o babae. O tingnan muna natin, nasaan ka? Ikaw ba ay matanda o kabataan? Kasi sabi dyan, ang matatanda ay mananaginip. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung nananaginip na. Baka may natutulog na at nananaginip na, no? Ang matatanda ay mananaginip. At ang mga kabataan ay makakakita ng vision. So, ano yung dreams? Kita ba natin yan? Dreams and Visions Board. Nakikita ba natin yan? This corner, this side. May dreams and visions. May binibigay po ang Diyos na dreams. Mga pangarap. At mga visions. Yung mga pangarap na nakikita mo yung picture. Okay? So, I don't know, pero ako po mahilig ako sa dreams and visions because God has been giving me dreams and visions simula nung early 2000, At nakita ko, kapag ang Lord nagbibigay ng dreams at ng visions, tinutupad talaga niya to sa kanyang takdang panahon. Okay? So, ang isa sa latest vision, latest dream na binigay ng Lord sa akin, magkaroon tayo ng mas bagong sasakyan, no? Kasi naluma na po yung aming Kia at minsan nag-fail na siya. So sabi ko, Lord, kailangan na namin ng mas maayos na sasakyan. And so, nagbigay si Lord ng dream na makabili kami ng Innova. At ito po ang pangarap ko talaga na sasakyan ay puti, no? Sabi yung husband ko, ayaw niya ng puti. Gusto niya ng red or jade green, something. Sabi ko na lang, sige ko, ano na lang ang kalooban ni Lord, ano ay bibigay niya. Pero ako talaga, ang dream ko ay puting sasakyan. Praise God, alam niyo, nabili namin puting sasakyan. So sabi ng mga anak ko, ang lakas mo talaga, Mami, kay Lord, ano?
Hindi, kasi yun yung dream na binigay niya. May vision siyang pinakita sa akin. Okay, so anyway, yun po ay bahagi ng pagbuhos ng Espiritu sa atin. Okay, sabi po dyan, sa panahong ito, sa panahong iyon, ibubuhos ko ang Espiritu ko, pati sa mga alipin, lalaki man o babae. Ano ba ang picture natin ng alipin? Alipin are the workers, the servants of the Lord. Okay? So babae at lalaki, mga alipin tayo ni Kristo, tayo mga lingkod ni Kristo. Minsan kasi ang picture natin ng alipin o ng slave ay negative. Yun bang pag alipin ka, ikaw ay parang mga slaves nung araw, ano? Na mga may anong tawag doon, kadena sa leeg, nakatali yung mga kamay, ang dudungis, ang dudumi. Hindi ganun ang servants of the Lord. Kasi tayo mga servants ng Lord na pinalaya na, malaya tayo, malinis tayo, at makapangyarihan tayo. Amen? So when we look at this verse, tingnan mo ang sarili mo. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang spirito sa mga alipin niya, sa mga lingkod niyang mga babae at lalaki. Amen ba? So, kaya tayo po, kung tayo matatanda na sa pananampalataya, tingnan natin ano ba yung mga panaginip, ano yung mga dreams natin. O kung kabataan ka pa, ano yung visions na nais ng Lord para sa iyo. Let us start dreaming and envisioning our future. Sapagkat kasama po yan sa ibibigay ng Diyos sa atin. Right? Sabi nga ng Panginoon, my people perish for lack of visions. Pag walang visions, pag walang dreams, pag walang pangarap, walang nangyayari sa buhay natin. Okay? So, sa Luke 3:16, ito po yung pangako ng Diyos. Sabi niya, babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at apoy. He will baptize you. So mga Christians, no po, yung iba po, may mga Christians na hindi naniniwala sa Holy Spirit baptism. And that is fine. Kung hindi pa abot ng kanilang pananampalataya, hindi natin sila i-judge. No? Because ang revelation na yun ay manggagaling sa Diyos. And besides, it is not the Foursquare Church that made the promise. It is not a promise made by men or by organizations. Ang Holy Spirit baptism was promised by God Himself. And so God Himself will fulfill it. Amen? Yes. So, ano yung pangalawa? Bakit may Holy Spirit baptism? Because it brings passion and godly fear. Nagdadala ito, mga kapatid, ng sigla at init at pagkatakot sa Diyos. Sabi po dito, ang baptism, the baptism with the Holy Spirit, please read with me. The baptism with the Holy Spirit transformed the disciples from fearful and hesitant followers into passionate, bold witnesses. Yung mga disciples noong panahon, noong araw, mga kapatid, si Peter, napakatapang, pero takot si Peter. No? Ang mga disciples ni Jesus, 12 disciples, ay mga takot sila. Kaya, nung si Jesus ay crucify, nagtatago sila. Nagtago sila kasi huhulihin sila ng Roman soldiers. But when they were baptized with the Holy Spirit, sila po ay naging mga matatapang. Sila po ay mga naging bold witnesses. So, ang Holy Spirit baptism ay ganun din po para sa atin ito ngayon. Okay? So, basahin natin ang Acts 2:42 and 43. Naging, wait lang, basahin natin ng masigasig. Naging,
sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng at pananalangin. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya nabuhay ang mga takot ng may paggalang at takot sa Diyos. So nakita natin mga kapatid, matapos ng Holy Spirit baptism, ang mga disciples at ang mga disciples ni Jesus, ang mga ibang mananampalataya ay naging masigasig. Bakit po? Bakit sila naging masigasig? Kasi ang Holy Spirit baptism ay nagdala ng passion and godly fear sa mga tao. Nagkaroon po, ang mga tao po ay namuhay ng may paggalang at takot sa Diyos. Amen. Exciting ba? When we read church history, mga kapatid, ito po ay challenge sa atin na kung sa panahon ngayon, tayo po ay medyo nanlalamig, kung tayo po ay nawawala ng gana at parang naboboring tayo, baka kulang tayo, baka hindi pa tayo baptize sa Holy Spirit, o baka kailangan natin ng infilling. Okay? Because it is the Holy Spirit that brings passion. Siya ang nagbibigay sa atin ng kasigasigan at bibigyan na tayo ng paggalang at pagkatakot sa Diyos. Amen? So, what is next? The third is the Holy Spirit baptism brings power. Sabi po sa Acts 2:4 and 43, napuspos silang lahat ng banal na spirito at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na spirito ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Maraming himala na mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao na may paggalang at takot sa Diyos. So mga kapatid, ang Holy Spirit baptism ay nagdadala ng kapangyarihan. Nagbibigay ng kapangyarihan. Matapos po mampuspos ang isang mananampalataya, siya ay maaaring makapagsalita ng iba't ibang wika. Yun lang po ang initial. The speaking in tongues is just the initial gift that the believer experiences. There are other gifts na makikita natin later na pwedeng maganap at magamit niya sa kanyang buhay. At nakita natin sa 43, maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos. Excited po ba tayo kapag may naririnig tayong patotoo ng himala? Na-excite po ba tayo kapag nakikita natin ang pagkilos ng Diyos? Yes, di ba? Kasi po, ang atin pong pananampalataya, dapat po may manifestation ng power of God. Dapat po nare-reveal ang glory ng Diyos. Nare-reveal o naipapahayag ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos kapag may mga nagaganap na signs and wonders and miracles. Amen? Yes. Okay. So, what else? What is the fourth reason? Bakit po may Holy Spirit baptism? It fulfills a purpose. Ito'y tumutupad ng layunin. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit kailangan tayo mabaptize sa Holy Spirit? Ang sabi po sa Acts 1:8, pero tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. At ano mangyayari? Magiging witness ko kayo. Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. Yun po yung purpose, mga kapatid. The Holy Spirit baptism
will enable us to become witnesses. Ayun, bukas, simula na naman ang sarswela sa TV. Uuso na naman yung Your Honor. Diba? Kasi maraming witnesses ang ipipresent. Diba? Hindi nyo yata alam Pero mga kapatid, ang tanong natin, yung mga witnesses ba, pag nag-witness sila, yung ba talaga ay magkukonvict or magpapabalik ba yun ng mga ninakaw sa ating bansa? Sa tingin ninyo, may makukulong ba talaga? Mababawi ba talaga yung mga pera? O wala lang? No? So mga kapatid, pero kakaiba po ang Holy Spirit baptism. Ito po ang magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan para tayo ay maging mga patotoo, witnesses, powerful and effective witnesses. So, you will be my witnesses. Yan ang sabi ng Panginoon. Okay. So, mga kapatid, as Christians po, hindi pwedeng tikom lang ang bibig natin. Or hindi pwedeng tayo lang, wala tayong madadala sa Panginoon. Kasi dapat po, nagwi-witness tayo. So, kung hindi tayo nakakapagdala, hindi natin nadadala ang pamilya natin, hindi natin nadadala mga kaibigan natin, wala tayong nadadalang ibang tao sa ating pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin hindi pa tayo effective witness. No? So yun dapat ang ma-realize natin. Baka kailangan natin ang Holy Spirit baptism or kailangan natin ang infilling. Mapuspos muli tayo ng banal na spirito. Nare-realize ba natin yan, mga kapatid? Because if we are not becoming witnesses, if we are not able to bring other people to the Lord, then ibig sabihin, hindi tayo effective witnesses. Right? Tama ba mga kapatid? Sapagkat yan yung purpose Bakit may Holy Spirit baptism? To fulfill a purpose. Ano ang purpose? Ano ang layunin ng Diyos? Upang tayo ay maging mga witnesses, mga tagapagpatotoo. Okay? So, ready ba tayo natanggapin ang apat o gusto ba natin matupad ang apat na dahilan na ito kung bakit may water baptism? Nais ba natin matupad ang promise ng Panginoon? Nais ba natin makamtan o magkaroon ng passion? Gusto ba natin ng power? Yes. Gusto ba natin matupad ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay? Then, we need the Holy Spirit baptism. Okay? So, but before that, tingnan muna natin ang connection ng repentance with the Holy Spirit baptism. Okay? Kasi maaring as a Christian, baptize na tayo sa tubig. Pero along the way, naging nanlamig tayo, or nagkulang o lumambot, or naging mahina ang ating pananampalataya, maaring tayo as a Christian, hindi tayo sumusunod. So anong kailangan? If it happens, ano pong dapat? We have to repent. Sabi po sa Acts 2:38-39, let's read, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Mga kapatid, and then what will happen? Then you will receive the gift of the Holy Spirit. So mga kapatid,
Maaring born again ka na, baptized in water, but you have to repent before receiving the baptism of the Holy Spirit, so that you will receive the gift. Ano ba yung gift of the Holy Spirit na sinasabi dyan? Basahin po natin yung sinasabi dyan. The gift of the Holy Spirit is the indwelling presence of the Holy Spirit Himself, given to believers as a seal of salvation, guidance, and spiritual power. Mga kapatid, ang regalo ng Holy Spirit ay yung pananahan niya mismo, yung titira siya sa ating mga buhay. Mismo siya. And that when it happens, we become the temple of the Holy Spirit. Naniniwala ba tayo doon na ang Holy Spirit ay pwedeng tumira sa ating mga katawan? Don't you know that you are a temple of the Holy Spirit? Nakatira po siya sa atin. Bakit? Kasi ang Holy Spirit po ang selyo. He is the seal of our salvation. Lingkod ka talaga ng Diyos. Ligtas ka na dahil sa Holy Spirit. Remember, when you were born again, your spirit was dead. But when you were born again, the Holy Spirit of God na tumira siya sa buhay mo. Kung kaya, nagkaroon ng bagong buhay ang spirito mo. So you were born again. Okay? And because of that, mga kapatid, nagsisimulang ang Holy Spirit ang nagiging guide natin at tayo nagkakaroon ng spiritual power. Amen ba, mga kapatid? Okay. Let me discuss this again. Alam ko na-discuss na natin ito. Kasi mga kapatid, minsan ang Holy Spirit, when you talk about the Holy Spirit baptism, minsan hindi ito mag-gets natin. Ang hirap unawain. Parang it is a mystery for a lot of people. Okay. Pag-usapan natin ang fruit and gifts of the Holy Spirit. Okay. Siguro sa mga leaders, screenshot natin. So, meron pong tinatawag na fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Basahin nga natin. And self-control. Ito pong siyam na ito, actually are the characteristics of Christ. Okay? When the Holy Spirit dwells inside of us, ang kanya pong pananahan ay magdadala ng characteristics ni Christ. Sabi bunga, kasi yung bunga, yung nakikita. Di ba? Di ba, mga kapatid, ang isang punong kahoy, kapag namunga siya, natutuwa ba kayo pag nakakita kayo ng mangga na ang daming bunga? Kapag nakakita ka ng mangga na ang lago-lago, pero wala namang bunga. Malungkot, parang sayang naman ang manggang ito. Ilang fruiting season na hindi pa rin namumunga. But when we see a tree na maraming bunga, masaya tayo. At kapag ang bunga na yan, mamaya kakainin nyo yung bunga ng mangga ni J. Vince. Ha? Ang dami niyang dala. Di ba ang saya-saya? Last Sunday, kinulang tayo eh. Kasi sa mga bata pa lang, naubos na yung Indian mango. Kaya sabi ko kay J. Vince, damihan mo J. Vince, ang dalhin mo bukas ha. Isang sako po ang dinala niya. Kaya baka mapurga naman kayo. No? Kasi masaya. Pag nakakakita tayo ng bunga, masaya tayo. Mga kapatid, kapag ang bunga ng banal na spirito nakita sa ating buhay, may pag-ibig ka, may kasiyahan ka, kagalakan, meron kang kapayapaan. Tapos ikaw ay kahit inaasar ka na, patient ka pa rin, no? Tapos mabait ka, mabuti, faithful ka.
gentle ka, at may self-control ka, tuwang-tuwa ang mga tao sa'yo. Pero higit sa lahat, si Lord natutuwa sa'yo. Right? So ito yung ibig sabihin na kapag ang Holy Spirit nakatira sa atin, ito ng characteristics ni Christ nagmamanifest sa atin. Ngayon, yung mga walang self-control dyan, alam ko na kung sino yung mga walang self-control. Mamaya, lagot kayo sa asawa nyo. Sasabihin ng asawa mo sa'yo, ikaw talaga, yung self-control. Hindi pa nagmamanifest sa'yo. Yan, yung masungit ka pa rin. Di ba nabubuli tuloy tayo? Kaya, mga kapatid, tingnan po natin kung ang mga fruit ng Holy Spirit na yan ay nagmamanifest na sa ating mga buhay. At kung hindi pa, ang nangyayari kasi, kahit namumunga na ng pag-ibig ang Holy Spirit sa buhay mo, namamayani pa rin yung pagiging masungit mo. No? Wag po natin pitasin. Okay? Hayaan natin mamunga, mahinog, para makain, makita ng ating mga kapamilya. Right? Tama ba mga kapatid? Just imagine kung lahat ng 9 fruit of the Spirit na to nagmamanifest sa buhay mo. Mga kapatid, you become a blessing to everyone around you. Amen? Yes, wow. Praise God, ano? Just imagine, ang Hope Church ay punong-puno ng bunga ng banal na spirito ng Diyos. Okay, what about the gifts of the Holy Spirit? Okay? Ano ba yung gifts ng Holy Spirit? Sino dito ang nakatanggap na ng isang gift na dito? Yan. Speaking in tongues. Karamihan po sa atin na nabaptize sa Holy Spirit, speaking in tongues ang una ba na natatanggap. Pero yung iba, hindi na po natatanggap. No? So, sino sa atin ang gusto ng all the 9 gifts of the Holy Spirit? Gusto ba natin yan? Alam niyo mga kapatid, when I was a younger Christian, parang sabi sa akin, yung gifts daw ng Holy Spirit ay hindi ka lahat magkakaroon. Okay? Parang baka 1-2 lang ang para sa'yo. Kasi ang gifts of the Holy Spirit daw ay dinidivide. Parang 3 kay Gilbert, 2 kay Kem, o 1 lang kay Pai. Parang ganun, pinaghahati-hatian ba? Well, ang tanong ko, ang fruit and gifts of the Holy Spirit ba ay para sa lahat ng mananampalataya? I believe so. Kasi tingnan niyo po, ang Holy Spirit is symbolized by a dove. Actually, yung fire na yan, dove yan. Ilan po ang pakpak ng dove? 2, di ba? Makakalipad ba ang dove kung 1 lang? Kasi di ba lahat dapat ng 9 fruit of the Spirit, meron tayo? Tama ba? Sino dito ang ayaw ng self-control? Yung 8 lang ang gustong fruit of the Spirit. Or 7 lang. Minsan kasi tayo, namimili tayo. Di ba? Ayaw natin ng lahat ng fruit of the Spirit. Yung lalo na yung patience, sabi natin, ay hindi talaga ako magkakaroon ng patience. Kasi mainipin ako, hindi ko kayang magpasensya. Okay? Hindi po, I believe, all the 9 fruit of the Spirit must be manifested in the life of every believer. It may take time for you to develop the fruit of self-control, but eventually, magkakaroon ka niyan. Meron talaga, hindi talaga, wala talaga akong pasensya. It will take time, but it will be manifested. Allow the Holy Spirit na mag-manifest yan sa iyo. Okay? Alam niyo po ako yung isang tao na yung love na yan,
nahirapan akong i-manifest yan noon. Kasi ang dami kong galit sa puso ko. Bata pa ako, I was full of hatred. I am not capable of loving others. Bakit? Punong-puno ako ng pagkasuklam at pagkagalit dahil sa maagang namatay ang nanay ko, yung tatay ko, ganyan ang nangyari. So, ano yun epekto kasi yun ng kung saan ka nanggaling, ang kultura ng pamilya, ng pinanggalingan natin. Pero eventually, mga kapatid, because of the Holy Spirit, natutunan kong magpatawad, natutunan kong tanggapin ang mga bagay na katotohanan sa buhay ko. But because of the Holy Spirit, I started showing and manifesting the 9 fruit of the Spirit. And it made me happy. No? Ang unang matutuwa kapag nagbago ka, kapag ang characters ni Jesus nagmanifest sa buhay mo, ikaw mismo matutuwa ka. Matutuwa din ng ibang tao at lalo na si Lord. Talagang love na love ka ni Lord kasi ikaw ay nagpapasakop sa Holy Spirit. You are walking in the Spirit. Okay? So, wag natin hayaan na hindi mag-manifest ang siyam na yan. Mamaya, yung may mga asawang kulang pa ng fruit of the Spirit, nyo yan. I-review nyo sa kanila yan. Okay? Okay, next. Yung fruit, the gifts of the Holy Spirit. I believe all these 9 gifts are meant for every one of us na baptized with the Holy Spirit. Alam nyo yung, pag may gifts, ang gifts natin, usually, ay naka-wrap, di ba? Pag nagbibigay ba kayo ng gift, kung galing sa Walter Mart, bigay nyo na yung papel ng Walter Mart, yung ang tawag doon, yung kanyang paper bag. Di ba hindi? Anong ginagawa mo? Binabalot mo ng gifts. Ganon din po ang Diyos. He gives us gifts wrapped in gift wrappings. Naka-gift wrap. Pero mga kapatid, you have to open the gifts, right? You have to open the gifts and you have to use the gifts. Marami po sa mga Kristiyano, we have received the gifts, pero naka-gift wrap pa hanggang ngayon. 10 taon na, naka-gift wrap pa. I remember before, nung kinasal kami, parang ang daming baso na regalo. Kaya hindi lahat binubuksan ko. Ang ginagawa ko. Pag alam ko na baso ito, hindi ko siya sabay-sabay bubuksan. Para pag naubos na yung di ba usually 4 or 6 na baso yan. Pag hindi na kompleto yung 4 na basag na yung 2, saka ako magbubukas ng another baso na gift. Hindi sabay-sabay. Kasi nagiging kalat nagiging masikip. Mga kapatid, marami po sa ating mga Kristiyano, alam nyo ba na itong gifts of the Holy Spirit, ito'y nagbibigay ng excitement sa ating buhay. Bakit? Sapagkat ito ay kapangyarihan. Mga kapatid, for example, ano po ang speaking in tongues? Alam ba natin na ang speaking in tongues, regalo ng Diyos yan. It is your prayer language. You can pray straight to God, direct to God, by using the speaking in tongues, the praying in tongues. Pero ilan sa atin ang nagpipray in tongues? Aber nga? Ilan sa atin ang baptized na sa Holy Spirit? Ilan? Marami. Pero, nagpipray in tongues ka ba, kapatid? Hindi, di ba? Kasi minsan, instead na mag-pray in tongues tayo, ang lumalabas sa bibig natin ay naging. Di ba? Tapos wala tayong time. Mag-pray in tongues. Alam niyo ba, it is a powerful weapon. No? Parang this week, may nag-message sa akin, Pastora, ipag-pray niyo po ako. I need the prayers of the elders of the church. Bakit? Kasi yung driver namin, yung company driver namin ay, anong tawag doon? Ano siya? Faith healer ba siya? Or something? Siya ay may kapangyarihan.
mayroon siyang galing. Alam mo ba, may mga faith healers, may mga agimat yan. So natatakot siya. Pero mga kapatid, paano ka matatakot? Greater is He who is in you than he who is in the world. The Holy Spirit is the most powerful power on earth. Hindi ka dapat matakot. Alam niyo mga kapatid? If you are a believer, if you are baptized with the Holy Spirit, you are actually covered. Not with water, but you are covered with the fire of the Holy Spirit. Sa'yo matatakot ang evil spirits. But because we don't understand that, tayo ay natatakot. What can you do? Pray in tongues. Alam niyo ba that you can pray in tongues even in your mind? It is something that we have to learn. Speaking in tongues or praying in tongues. Because sabi po, the enemy, demons cannot understand the praying in tongues or the speaking in tongues. So powerful ba siya? Power ba siya? Power siya, but not all of us is using that. Bakit? Kasi ang ating gift na yan, baka nakabalot pa, hindi pa natin binubuksan, hindi pa natin ginagamit. Maaring sa buhay natin, may siyam na gifts of the Holy Spirit na hindi pa natin nabubuksan. At dahil hindi mo pa nabubuksan, hindi mo pa nagagamit. Meron naman tayong nabuksan na, kunyari, ano ba yung interpretation? The gift of interpretation is you interpret. The power to, the ability to interpret dreams and visions. The power to interpret the praying in tongues. Or it can be used as the power, the ability to interpret the Word of God. Yun yung po ang coverage ng interpretation. Hindi lang yung interpret the speaking in tongues. Mahaba, malawak po yun. Do you think ako, kaya kong interpret ang mga ganito? Hindi. Sometimes, ganun ba yung ibig sabihin nun? Bakit? It is the Holy Spirit who gives us the ability. Because part yan ng gift niya. Okay, prophecy. The gift of prophecy is the ability and the power to speak the word of God. Alam niyo ba ako, I am the least person. I will be the last person to stand in front. I will be the last person to teach or preach. Bakit ko nagagawa ito? It is because of the Holy Spirit. He gives me the ability to prophesy. When you prophesy, you speak the word of God with power and authority. Again, bakit marami sa atin hindi natin nagagawa? Because hindi natin napapractice, hindi natin nagagawa. No? Kaya nga, I praise God because ngayon, we are beginning to assign preachers and teachers. So si Beverly, I'm so happy with her kasi tuwan-tuwa siya pag siyang nagli-lead ng Bible studies. Diba? It's a different kind of joy na nararanasan mo. Ginagamit mo ang gift of prophecy. When you are teaching actually, you prophesy. Prophesying is actually the ability that God gives you the authority to preach and teach the Word of God. Word of wisdom, word of knowledge. Alam niyo ba na itong mga bagay na to, very important ito today. Kasi ang word of wisdom dyan, ang word of knowledge yan, mga kapatid, yan yung bibigyan ka ng Diyos ng karunungan at kaalaman para maging creative ka, para ma-interpret mo ang trabaho mo, para magawa mo, hindi lang yan puro pang-spiritual. Mga kapatid, that will give you the ability and the power to live your life powerfully. Hindi ito puro about spiritual lang, mga kapatid. So, the gifts of the Holy Spirit, ito po actually dapat ang nagbibigay sa atin ng excitement sa ating buhay Kristiyano. But it takes time for us to understand and to apply and to use these gifts
Okay? Sabi ko nga, may nagregalo sa'yo. For example ako, nung niregaluhan ako ng asawa ko ng iPad na, ano tawag doon, mas latest. Sanay ako doon sa iPad na Jurassic. So yun lang ang kaya kong gawin. Parang 2 weeks bago ko siya nagamit. Bakit? Kasi I need to know how to learn. I need to learn how to use it. No? Kasi sanay na tayo sa luma. Kaya yung luma pa rin ang ginagamit natin. Tama? Wala tayong kapasidad kasi ayaw natin matuto sa mga bago. Kaya bakit maraming Kristiyano sa atin ang kulang? It makes me sad. Ang daming Kristiyano ang minimalist or anong tawag doon? Yun lang, mali, parang hanggang doon lang. For example, discernment. Ang discernment is the power and the ability to know spiritual activities. Mararamdaman mo kung meron bang mandaraya sa lugar na ito. Mararamdaman mo kung meron bang spirit of lust. Mararamdaman mo kung may mga tao bang may spirito ng lying. No? Mararamdaman mo kung may partner ka na yung pala ay, tawag doon, sinisiraan ka. Discernment yon. And yung discernment is a spiritual power para ikaw ay mapangalagaan ng Diyos na hindi ka masira o mawasak. No? What about the gift of faith? The gift of faith is the power to believe the impossible. Minsan po ito yung parang di natin kayang maniwala. Maniniwala na nga lang tayo pero hindi pa natin kayang maniwala. Tama? So okay na sa akin yon. Ang sweldo ay 350. Tama na. Ganun hanggang ganun na lang. Samantala, pwede ka palang sumeldo ng 1,000. Pero you need the faith. You need faith to believe it. That God will do it for you. The faith of ikaw ay may sakit. You need the faith to believe na gagaling ka. Pero ang pananampalataya mo ay sa gamot lang at sa doktor lang. Alam niyo, the gifts of the Holy Spirit, the gift of faith, the gifts of healings and miracles, marami sa Kristiyano ang hindi natin ito napapakinabangan. Do you agree with me? Bakit? Kasi hindi natin kayang may gift na tayo, ayaw natin buksan at ayaw natin i-apply. Tama? Because sa pag-a-apply, kailangan mong mag-aral, kailangan mong manalangin, kailangan mong mag-spend time with the Lord. So the gifts of the Holy Spirit for most Christians ay hindi nagagamit. Naniniwala? Naniniwala ba kayo doon? Marami po sa ating Christians, hindi tayo nakakapumuhay with power and authority because we do not take time to learn how to use the gifts of the Holy Spirit. Na-stuck lang tayo dun sa number 1. Speaking in tongues lang tayo. At hindi pa natin palaging nagagamit. If only we operate in the gifts of the Holy Spirit, alam niyo po yung signs and wonders and miracles ay magaganap po yan sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, the Lord has given me the faith to believe. Nung kami po'y nangangarap magkaroon ng bahay, kung titingnan lang namin yung aming income, hindi tayo may magkakaroon ng bahay. Kasi limitado yun, di ba? But the Lord has given me the faith to believe. Bakit? Kasi sabi ko, Lord, ayaw kong maging kawawa kami. Kung kami naglilingkod sa iyo, dapat makita ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Sabi ko, Lord, pero saan kami kukuha ng pera? Saan kami?
Paano kami magkakaroon ng pera? God has given me the faith to believe. I am able to provide. Alam niyo po, I don't know na nakwento ko na to sa inyo. The Lord has led me to keep on saving. Nagsisave talaga ako. Nagsisave ako. Hindi pa ako palaging bumibili ng damit. Alam niyo kung namimili man ako ng damit noon, siguro once or twice a year lang. Hindi ako yung bili ng bili. Kasi save ako ng save. At pag nakasave na yung pera ko, hindi ko na yun binibilang na pera ko pa. Hindi na akin yung perang yun. And God has given me the faith to be faithful. Yung word, yung faithfulness po, na fruit of the Spirit, that applies to being faithful in giving my tithes and offerings. Okay? Faithfulness. Mga kapatid, yung nakita kong kinakalungkot ko, ang daming mga kapatiran na nanatiling mahirap kahit ang laki-laki ng sweldo. Bakit? Because they are not faithful in giving their tithes and offerings. At ito pa yung napatunayan ko. If we don't give our tithes and offerings, ang pera natin na dapat binigay natin kay Lord ay nanakawin ng kaaway. What happens to the money? Maaring gagastusin natin yan sa pagpapaospital, gagastusin natin yan sa maaring utangan ka. Utangan ka ng kamag-anak at hindi ka na mababayaran. Tama ba? Sino nag-agree with me? Experience ko po yan, mga kapatid. Alam nyo, marami rin akong kamag-anak na mahirap. And oftentimes, inuutangan nila ako. Nadidiscern ko naman kung mababayaran nila ako o hindi. So yung hindi, alam kong hindi naman nila mababayaran. Pag nagpahiram ako, hindi ko na yan binibilang. Marami rin ang nautang sa akin, pero binalik ng Lord sa akin yun ng higit pa. Okay, the Lord is faithful, but you must have the faith to believe. So the Lord will speak to us. Ang mga kabataan, mangarap po kayo. Alam niyo po ako, bata pa ako, ang pangarap ko magkaroon talaga ng bahay at lupa. Kaya ang pangarap ko nung bata pa ako, kung mag-aasawa ko, ang gusto kong mapangasawa ay engineer para magkaroon agad kami ng bahay at lupa. So bata pa ako, nagdo-drawing ako lagi. Nagdo-drawing ako ng bahay. Ito yung kwarto ko, ito yung kitchen, ito yung ganyan. Meron akong ganun, no? So mga kapatid, and I believe it was a gift of faith. God has given me that faith to believe. And the Lord made it happen. Talagang tinupad ng Panginoon. He created ways and opportunities for me. Alam ba natin that God gives us the power to create wealth? Right? Ang mga kahawakan nyo, ganun yung mga kamay na yan. Yung mga kamay na yan, binibigyan tayo ng Lord na kapangyarihan to create wealth. So that yung mga pangarap natin ay kaya nating sustentuhan. I do not believe in asking for donations. I do not believe na, may magbibigay sa amin ng bahay o lupa, may magdodonate. Pinangarap ko minsan yun na siguro bibigyan kami ng ganito. Hindi God will give you the faith to believe. Kailangan mo rin magtrabaho. So I have to be open to opportunities. And alam nyo ba mga kapatid, even unbelievers, God can use unbelievers to bless us. Para po, nagkaroon po ako ng business partner, hindi po sila Christians. Pero sabi niya sa akin, Pastora, if you have this kind of product, you will be helping a lot of people. And then, this will help your family. Most of the savings that I saved to buy this property and build this house, nanggaling po doon. So you see, God will give you the faith to believe. Okay? Healings. The gift of healing na ibibigay ng Diyos, that is for you first.
para ikaw ay gumaling sa mga sakit mo at karamdaman. And then, ikaw ay gagamitin ng Lord to minister healing to other people. Okay? Miracles, available yan para sa atin even until today. Pero ang problema sa atin, mga kapatid, we are not ready for miracles. Kasi ang mga himala po, yan po ay may katuwang na responsibility. Most of us want the miracle, but we don't want the responsibility. So the gifts of the Holy Spirit, I believe, lahat po yan ay para sa atin. Available po sa atin yan. Pero we have to unwrap it, tanggalin ang wrapper, pag-aralan gamitin at gamitin. At huwag ipagkait sa iba. Kasi tayo rin po ay gagamitin ng Panginoon. Magiging kagamit-gamit po tayo sa kaharian ng Diyos when we operate, when we manifest the fruit of the Spirit, and we use the gifts of the Holy Spirit sa personal nating buhay at para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Ito po yung hinahanap na kapangyarihan ng mga tao. Alam niyo po, hindi ko masisi. Bakit may mga tao na nagiging faith healer? Bakit po may mga tao na nagkukonsulta ng mga faith healers? Bakit sila ay bumibili ng mga kung ano-anong sinasabit? Alam niyo yon? May kung ano-anong tubig na binibenta ng mga faith healers. Kasi po hindi nila alam ang katotohanan. Walang nag-share sa kanila ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi na, wag natin sila i-criticize. Kasi kaya sila ganun. Kasi you failed to do your part. Hindi sila, mali sila, yes. Pero mali ka rin kasi hindi mo sila binahaginan ng katotohanan. We are the most powerful people on earth. Bakit? Because of the Holy Spirit na nakatira sa ating mga buhay. And yet, marami pong mga Kristiyano na nanatiling hikahos, inaapi ng dyablo, binubuli ng kaaway. Bakit? Because we have a weapon. We have the resources and we have the gifts of power na gamit natin. And yet, hindi natin alam gamitin. So the baptism with the Holy Spirit is very important. Why? Because through the baptism of the Holy Spirit, the fruit and the gifts of the Holy Spirit will be given to us and we will receive it freely. So that freely we receive, freely we can give it to others. I believe all the 9 gifts and all the 9 fruit is for each one of us. And then we can fly. Diba? Pwede tayo maging witness. Paano ka ba naman magiging witness ng Panginoong Hesukristo? Ikaw din mismo, sakitin, mahina, at mahirap. Diba? Yun po yung sinasabi ng ibang tao. Alam niyo po, when I was, kami po ay wala pang anak. Hindi ko makalimutan yung sabi ng aking kamag-anak, pray ka ng pray. Wala ka namang anak. Sabi niya ganon. No? So kasi ibig sabihin, hindi naman nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa amin. So the Lord never failed us. Binigyan din po kami ng 2 anak. God is able to make it up to us sapagkat we have been empowered. Amen? Yes. So, at this, mga kapatid, we will do the sharing kasi mag-square group tayo and then we will be praying to receive the Holy Spirit or we can be filled again. Okay? Okay ba tayo mga kapatid?
Hindi, are we desiring? Dapat i-desire natin ito sa ating mga puso kung gusto natin maging matagumpay at gusto natin mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. We have these questions that we will discuss with our groups. But before that, ano po muna tayo? Communion po muna tayo. May I call on the ushers, servers ng Holy Communion. Sige po, i-distribute na natin. And then we will wait until all is served. And then, yes po. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Hawak natin mga kapatid sa ating mga kamay ang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Dahil po sa dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay naging malinis at banal sa kanyang harapan. At ang tinapay po na nagsisimbolo ng katawan niya, mga kapatid, si Hesukristo ay nasugatan at namatay para po tayo magkaroon ng malusog at magkaroon tayo ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo din po ay naging bahagi
ng katawan ni Kristo. Bilang church, we can rejoice together sa tagumpay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Let us pray. Dakilang Diyos, kilala mo po kami, nakikita niyo po ang aming mga puso. Kung mayroon mang mga kasalanan na hindi pa namin napagsisisihan, ang kasalanan ng hindi pagsunod sa mga kautusan mo, ang kasalanan ng kakulangan ng pananampalataya, ang kasalanan na kami ay tumatakas, lumalayo sa iyo, Panginoon, mga kasalanan na hindi namin nagagawa ang mga bagay na tinuutos mo sa amin at ang mga kasalanan na ginagawa namin ang mga bagay na labag sa iyong harapan. Humihingi kami ng kapatawaran. Bigyan kami ng conviction na yung Holy Spirit upang kami ay tunay na magsisi, upang matanggap namin ang regalo ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, kami nagpapasalamat sapagkat kami bahagi ng katawan ni Kristo na siya pong magpapatotoo sa mundo. Lord, make us your witnesses to testify to the world that the God that we are serving is alive and powerful, and that Jesus, you are the only one who can save us. Ikaw lamang ang nag-iisang tagapagligtas at Panginoon ng aming mga buhay. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Sige po, dadako din po tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 1 Chronicles 29:14, "Ngunit sino ba ako at sino ang aking bayan upang kami ay makapagbigay ng gayon na lamang? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang ibinibigay namin sa iyo ay mula rin sa iyong mga kamay." Dito po sa verse na ito, nagpapakita po ito na ang lahat ng meron tayo ay galing po sa Panginoon. Even when we offer to the Lord today, alalahanin po natin na lahat ito ay galing sa Kanya. Hindi ni Lord, sa totoo lang, napakayaman ng ating Diyos at hindi niya naman talaga kailangan ng pera natin eh. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, and yung pananampalataya na yun ay nagbubunga ng pag-ibig sa Panginoon, nakakapagbigay po tayo sa Lord. And yun nga, sabi ni Pastora, nakakalungkot, marami pang Kristiyano na talaga namang, mahirap man naman talaga pa ang buhay. Pero, hindi naman po yun ang pamantayan ng ating pananampalataya, no? Pero talaga ang Diyos, He completes us, di po ba? Kinukumpleto tayo ng Lord na siguro first year, second year ng pagiging Christian natin ay mahirap pa tayo. Okay naman yun, okay pa yun. Pero mga nasa third year ka na, nararanasan mo naman na talaga ang pagpapala ng Panginoon. And talagang kukumpletuhin ng Diyos. Hindi naman sinabi na magiging mayaman tayo na para na tayong si Henry. Hindi naman ganun ang pangako ng Lord. Ang nakita ko lang dito sa paglakad ko, sa journey ko, sa Christian life ko, ang sinasabing kayamanan ng Panginoon, kumpleto. Sa isip, lalo na yung mindset natin. Kasi ang kahirapan, nasa mind yan, yung poverty mentality. Kaya yun ang aalisin ng Panginoon. Kapag tayo ay totally nag-surrender sa Kanya ng lahat ng meron po tayo. And sa pagbibigay natin dito sa 2 Chronicles, itinuturo sa atin na sa pagbibigay natin, hindi tayo magiging mayabang na, Lord ha, binigyan kita. Bibigyan, hindi po. Ang pagpapakumbaba po na napakahalaga sa pagbibigay natin sa Lord.
Kaya nga sabi dito, sino ba ako, Panginoon? Di ba? Sino ba tayo? Para ibigay ko sa iyo, Panginoon, itong alay kong ito na alam ko namang kakarampot ito sa kayamanan mo, pero nagbibigay ako sa iyo. Yung papakumbabaan ng puso natin, yun po ang napakalaking pag-aalay natin sa Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And tayo po lahat ay manalangin. Diyos amang banal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, tunay nga po, Diyos, nagpapakumbaba po kami, Lord. Sino nga po ba kami, Panginoon, na mag-aalay ng mga kaloob naming ito na alam namin hindi mo naman ito kailangan. Pero dahil, Lord, sa pag-ibig namin sa iyo, dahil sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, ipagkakaloob po namin itong aming mga offerings upang patuloy na may magamit ang iyong iglesia, Lord, para marami pang maabot na kaluluwa. Magamit ito, Panginoon, sa pagpapalago ng iyong ministeryo dito sa lupa. Pagpalain mo, Lord, ang mga kaloob na ito na maging pagpapala sa maraming tao, Panginoon. And most especially, Lord, bigyan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, ang mapagpakumbabang puso, Panginoon, na mag-aalay sa iyo, Lord, na hihintayin namin, Panginoon, ang pagkilos mo at paghahari mo sa aming buhay. You are Jehovah Jireh, Panginoon. Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Kung sino man po dito, Panginoon, meron dito, Lord, na may pangangailangan, may kakulangan sa finances, Panginoon, katagpuin mo po kami ayon sa aming pangangailangan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, at patuloy na itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po. Malaya po tayong magkaloob. Sa buhay ko, ako'y panalo. Pagkat sa Kristo ang kapartner ko. Kahit may krisis sa mundo, mahirap ang negosyo, dagdag mo pa ang erminyo. Sabi nila, wala nang ginhawa, ang pag-asa'y nasa Amerika. Ang sabi ko naman ay okay lamang yan, pagkat ako ay may sandigan. Diyos ay buhay, Sa'yo'y magbigay, kapag ikaw ay nagtanim, iyong mayanin, kaya't puto ay huwag kainin. Diyos ay buhay, Sa'yo'y magbigay, at magugulat ka na lang, walang paglalagyan, ang pera mo'y di na magkukulang. Magbayad man ako sa Meralco, sa aking tubig at telepono, tides ay di kakaltasan, di babawasan, upang salot ay maiwasan. Kahit may sale pa sa Shamar, buy one take one sa Ayala Mall, tides ay di gagastusin, Diyos ang uunahin, pagkat ito ang kanyang piling. Diyos ay buhay, Kayo'y magbigay, kapag ikaw ay nagtanim, iyong mayanin, kaya't puto ay huwag kainin. Diyos ay buhay, Kayo'y magbigay, at magugulat ka na lang, walang paglalagyan, ang pera mo'y di na magkukulang. Ang ganda ng awit na yun, ah. Inano mo, ah. Nirevise mo pa. Tama-tama. So, purihin ang Panginoon. Totoong-totoo po yun. Very scriptural yung yung kanta na yan. Of course, sa araw na ito ay gusto po natin muna before that, meron pong appeal sa ating church na magbigay tayo para sa earthquake victims
sa Gensan. Alam niyo po may magaganap na conference dapat sa Gensan sa September, yung mga UFM. Pero dahil po sa sa earthquake na napakalakas na yun, nag-change venue na po. So, marami po tayong mga kapatiran sa Foursquare Church ang affected. At tayo po ay inaapilahan na magbigay po tayo sa kanila. Sige po. Ipasa na lang po natin. Okay. At sa araw pong ito, we are blessed na makasama natin sa pananambahan si Kyle at si Rene Boy Matuod. Hello! Welcome po kayo sa ating fellowship. And also, pray na you will come regularly. Yes, and also mga kapatid, we are missing some people. Patuloy natin ipag-pray. Sino ba yung may sakit? Si Gershon. Okay. Hindi sila nakapagsimba because may sakit si Gershon. May fever. And also, may ibang kapatid na may mga may ibang pangyayari sa buhay nila. So we will pray na tayo po ay and of course, let's go to our birthday celebrants. Yan. So, si Jean, may concern sila ate Beth today. Ay wala si Jean. So, ayan, today, ang isi-celebrate natin, advance birthday ni Ethan. Yeah. Ayan, si Calix pala sa 12. Next Sunday. Call si Sai. Magkakasunod kami. Yes. So, and of course, para kami ni Camille. Ayan. Sino pa? Si Brother Buboy. Wala sila. Si Jerville. Si Jancy. Ayan. Si Jiki. Ang daming may birthday Lahat ng may birthday dito sa harap. Andito na si